Hello, hi guys! Magandang tanghali sa inyo lahat. This is Jin Pumasagara Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong tanghali na tingnan natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is Archangel Michael messages for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Ano kayang gusto sabihin ni Archangel Michael? At ano kayang mensahe sa iyo? Ang ibibigay at ang ibabahagi sa inyo. So this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos updates. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po ang subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time and every moment. So, eto na guys, kumapit-kapit kayo dahil ito na ang reading mo. Angel Spirit, please give me information for the sign of Libra. Ano kayang message ayon ni Libra? Libra for Archangel Michael messages. Your inner guidance is real and trustworthy. Ibig sabihin dito, yung mga gabay mo daw mapagkakatiwalaan daw yan. Ha? Kumbaga, mag-meditate ka and of course, mag-contemplate para mas maunawaan mo ang kanilang mga mensahe. Or some of you, baka hinahatiran kayo ng mga spirit numbers or angels number. Or there's a synchronicities or signs na inahatid sa inyo. So, kailangan yung pakinggan at unawain, ha? And of course, detach from this situation. So, kailangan yung kumawala sa isang situation, no? So, what is additional messages? Okay. At ang sinasabi dito, honor and trust your feelings. So, ibig sabihin dito, magtiwala kayo sa iyong gut feeling at magtiwala kayo kung ano ang gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. Kasi there's a gut and vibration. So, kay makinig daw kayo dyan, ha? So, what is what is the messages is all about? So, ano kaya ang pinaka-detalye niyan? So, paano natin i-elaborate yan? At paano natin ipapaunawa sa inyo kung ano pa ang pinaka-mensahe ni Archangel Michael? Angel Spirit, please give me information for the sign of Libra. Okay, there's an emperor, no? Kumbaga, there's a respect and of course, there's a father figure. Kumbaga, dito, there's a stability. Kailangan control mo isang situation. And of course, napaka-focus mo sa isang eksena. Kailangan talagang disiplinado ka dito. Kumbaga, mature, grounded ka, hindi ka mabubudol or masusulsulan ng sino man. Kumbaga, may sarili kang paninindigan. So, what is additional messages? So, there's a page of sword. So, ibig sabihin dito, maging matalino ka sa isang bagay or sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, kumbaga, there's a messenger or there's an information na ihahatid sa'yo. Okay, get my information. And of course, sinasabi dito, there's a five of sword in reverse. Kumbaga, matatapos na yung conflict, no? Or matatapos na yung rumors. At matatapos na din yung mga bagay-bagay sa'yo dito na parang feeling mo hindi mo masusolusyonan or feeling mo hindi mo matatapos or feeling mo hindi mo wala kang specific explanation or wala ka ditong kumbaga feeling mo hindi mo siya matatapos ng agad-agad or para feeling mo ano siya, kumbaga lost ka dito or may words doon yung parang nasa trouble ka, parang hindi feeling mo, hindi ka makakaalis sa situation yon. So, additional pa, there's the word card. So, ibig sabihin dito, meron dito kumbaga, there's a trouble. Kumbaga, may mga gala or may mga, or meron dito information na ihahatid sa by land or by air, or sinasabi sa dito na baka may
mukhang magtatrabaho ka sa ibang bansa, ganon, or uuwi ka na galing ibang bansa. So, there's an information doon. And of course, there's an Eight of Swords. Kung ba mag-focus ka sa trabaho mo, or sinasabi sa'yo dito na kailangan dedikado ka sa trabaho at negosyo mo, or kailangan mong tuunan ng pansin kung alam mo kung ano yung magsiserve sa'yo. What is the Emperor? And of course, there's a Knight of Wands, no? Kailangan adventurous ka dito, kailangan lahat ng gusto, lahat ng mga bagay-bagay sa paligid mo gusto mong matutunan. Ganon. You are, kumbaga, excitement ka dito, excited ka sa mga bagay-bagay, kumbaga, open ka sa mga possibilities. So, sinasabi sa'yo dito na maging mature ka, no? Kumbaga, kontrolado ka pero hindi ka feeling paranoid. What is the Page of Swords? And kasi nasabi dito, Four of Swords, listen to your intuition, listen to your gut feeling, listen to your inner guidance. And of course, there's an intuition, sinasabi dito, na may mga bagay na or messages na ibibigay sa'yo ang ating mga spirit guide. So, makinig ka. What is the Five of Swords in reverse? So, there's a Ten of Cups, no? There's an happiness. Mayroon ka ditong kaligayahan, magiging patas ang tadhana sa'yo at magiging patas ang situation sa'yo. Sinasabi sa'yo dito, T, na there's a deep soul connection and divine love, no? Kumaga patas-patas talaga. What is the word card? The word card is the Empress card, rebirth, creation of life, no? Bagong simula at bagong eksena. The word card parang sinasabi dito na bagong mundo, no, bagong pag-asa. So, what is the Eight of Pentacles? And of course, sinasabi ng Seven of Pentacles, kumbaga, pag nag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, may maaani ka dyan, there's a long-term investment. And of course, sinasabi lang sa'yo dito, kailangan, mahaba ang pasensya mo, no? Kumbaga talagang dapat gusto mo yung ginagawa mo para hindi mo namamalayan na trabaho is trabaho, no? Parang nag-i-enjoy ka dyan, at the same time may profit ka pa, 'di ba? And of course, sinasabi dito, magplano para mas maisakatuparan mo ang mga gusto mong mangyari. What is the Emperor and the Knight of Wands? The Emperor and the Nine of Wands. There's an Chariot card. So, ibig sabihin dito, there's an action. So, kailangan magtitake ka pa rin ng action, T. Hindi pwedeng you're feeling boss. Hindi ka pa rin kikilos. No. Nasa sa'yo yung utak ng eksena, pero nasa sa'yo pa rin ang galaw ng eksena. Ganon. Kasi walang magbabago, walang mangyayari kung hindi ka pa rin kikilos. Kumbaga sinasabi dito sa'yo, kailangan gamitan mo ng passion, no? Kumbaga dapat wala ka dun kumbaga hindi ka dapat tumitingin kung anong grounds mo, kung ano yung position mo. Kailangan kumbaga dapat marunong ka pa rin makisalamuha sa tao, no? If you have a business, kasi hindi naman yan tatakbo yung business mo kung wala ka naman talagang mga kasama. Sinasabi sa'yo dito, maraming parating na eksena at maraming parating na pagbabago, at nasa sa'yo ang pagbabago. And of course, there's a Queen of Swords. There's an information. There's an information. And of course, sinasabi sa'yo dito, mag-clear ng boundaries, ha? Kailangan mag-set ka ng boundaries dyan para mas maunawaan mo there is a Five of Swords in reverse, and of course, there's a Ten of Cups, there's a Six of Wands, there's a victory and success. Kumbaga, magtatagumpay ka dito, T. Kailangan mo lang kumawala sa mga negative thoughts mo, no? Magiging masaya at magiging, magiging satisfied ka sa mga ginagawa mo. What is the word and of course the river? And of course, sinasabi dito, there's a Knight of Swords, no? Ayan ang kailangan mong pakawalan. Ayan yung kailangan mong mag-detach sa situation. Yung anxieties, and of course, yung feeling paranoid, yung overthinking. Kasi yun yung makakapagharang or makakapag-block ng wish fulfillment mo with the Nine of Cups, no? Or yun yung makakapag-block ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi there's a satisfaction and emotional richness. Ibig sabihin dito, may mga maisa sa katuparan ka at mangyayari sa'yo. Basta sinasabi sa'yo dito, wag kang hatak ng mga negative thoughts and negative energy. You're feeling isolation dito, Parang ayun yung nagbibigay ng blockages sa'yo. So, you need to detach from the situation dito. And of course, what is the Eight of Pentacles and of course the Seven of Pentacles? And of course, sinasabi sa'yo dito, there is a King of
King of Pentacles, there's a practicality, no? Kailangan mo maging practical about sa business, about sa trabaho. Kumbaga, kailangan passionate ka dyan Hindi naman porket trabaho is trabaho, Kailangan mong maglagyan ng puso yung ginagawa mo. Para at least, di ba, hindi mo maisip na trabaho yan. At the same time, there is a long-term success and long-term investment. Pang matagalan siya. Kasi kapag inisip mo trabaho yan, na talagang trabaho is trabaho lang, hindi mo maisa sa katuparan yan, may tendency na tamarin ka, walang motivation dyan. Kumbaga, or walang consistency. Kumbaga, hindi ka consistent sa nararamdaman mo. Minsan tatamarin ka, hindi ka papasok, o hindi mo gagawin isang bagay. No, sa buhay ng tao, sa buhay talaga, sa realidad, kailangan meron kang consistency, no? Kumbaga, kahit na alam mong tinatamad ka, ilalaban mo pa rin, no? Ayun yung sinasabi dito, lalo-lalo na kung nasa puso mo talaga ang trabaho, negosyo mo, kahit sabihin mong ilang oras lang ang tulog mo, o ilang oras lang yung pahinga mo, kung mahal mo yung ginagawa mo, ilalaban mo yan. What is the Emperor? Of course, the Knight of Wands, the Chariot card. About sa business mo, may pasabog ka rin naman dito. Kung magsasuccess ka, no? Yung sa career mo, sinasabi sa dito, kung magtatayo ka ng isang negosyo o hanap buhay, kailangan wag mong dadalhin ang problema wag mong dadalhin yung problema ng bahay sa trabaho o negosyo. Lalong-lalo na yung mga tao sa paligid mo, ha? Wag mong dinadala yung stress, yung galit mo, lalo pag sa negosyo. And of course, the Nine of Pentacles, sinasabi sa'yo dito, maging practical ka and reliable na sa mga bagay-bagay pagdating sa finances. And there's a new beginning, no? Trust the process and of course, trust the universe. At rather, of course, sinasabi sa'yo dito, gumamit ka ng originality, no? Sinasabi sa'yo dito, kailangan may sarili kang eksena na alam mong hindi makukuha ng iba. Kumbaga, you have own signatures. And you have a own uniqueness. What is Page of Swords, the Four of Swords, and the Queen of Swords? Get more information. Okay, sinasabi dito, there is a Five of Wands. Ayun yung nagbibigay conflict sa'yo, TM. Yung nagkakaroon ka ng mental struggles. Nung parang nagpapaiba-iba ka ng yung isip mo. Yung paiba-iba yung plano mo. Yun Ayun yung nakakapag sa'yo nakakapag dala sa'yo ng hindi magandang eksena kasi hindi mo natutuloy, hindi mo natatapos yung mga bagay-bagay. Kasi wala kang consistency. Kung may dumating na bagong opportunity or mga bagong plano, kumbaga doon ka na naman magpo-focus. Hindi ganun, Hindi bagong eksena, bagong ganap. Hindi ganun. Kailangan, kaya mo, kung tatanggap ka ng mga bagong oportunidad, basta kaya mo siyang i-control, no? Kumbaga, you are multitasking, oo. Pero kailangan, marunong ka pa rin yung pagmamanage ng mga situation, consistency pa rin, yung consistent pa rin, yon. Kasi ang nangyayari kasi kapag na may dumating na bagong eksena, doon ka na nakatutok, yung dati mong nasimulan, napabayaan mo. Kaya ang nangyayari, lagi kang bago ng eksena. So, sinasabi sa'yo dito, ay yung nagiging komplikado. Maging matalino at maging maingat ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. There's all challenges, ha? Parang there's some challenges for you na yun yung nagiging struggles yung nagiging problema mo, yung sistema mo. Kailangan yun na baguhin mo. What is the five of swords? The Ten of Cups, and of course the Six of Wands. There's a temperance, there's a perfect timing and healing. And of course, sinasabi dito, self-control. Kailangan makontrol mo yung sarili mo, ha? Oo, nandun tayo. Kumbaga alam mo, sa isang situation or sa isang eksena, kumbaga pag may gusto ka talagang gagawin, talagang porsigido ka. Hanggang sa matanggap mo, makuha mo na yung pinaka-part ng eksena na alam mong nakakapag-provide ka na or nakakapag ka ng profit dyan. Pero tendency, bigla siya nagko-collapse kapag may mga bagong eksena kang natutuklasan. Hindi ganon. Dapat, may mga bago kang eksena pero consistency pa rin yung nangyayari dun sa dati mong trabaho or dati mong negosyo or dati mong pinagkakabalahan. Kailangan hindi mo pwedeng bitawan yun basta-basta kasi mapuputulan ka na naman ng resource of income mo. Kumbaga dapat multitask ka. Yung sinasabi sa ditong multitask, yung kaya mo pa rin i-control. Time management ang kailangan mo. Ha? Kasi nahihirapan ka, nag-struggles ka, yun yung nagko-cause ng conflict sa'yo. What is the word card, the Empress card, and the Nine of Swords, and the Nine of Cups? And of course, there is a Five of
Five of Pentacles in reverse. So, ibig sabihin dito, there's a recovery about sa finances. Ibig sabihin dito, kapag na-manage at na-control mo yung attitudes mo, or yung yung perspective mo, pag na-control mo yan at nabago mo, maganda magiging maganda ang eksena mo dito at magiging maganda ang takbo ng negosyo at hanap buhay mo sa career and finances mo. Ha? Sinasabi sa'yo dito, kailangan limitado at kontrolado. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kung ano lang yung kaya mong gawin at kaya mong i-control at kaya mong i-manifest at kaya mong i-time management, yun lang. Huwag kang kukuha ng mga bagay na alam mong hindi mo nakakayanin kontrolin. What is the Seven of Swords, the Eight of Swords? What is the Eight of Pentacles, the Seven of Pentacles, and the King of Pentacles? Diba? It's all about money. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na may finances ka talaga. About sa finances, plakado talaga sa'yo dito. Pero hindi ka lang marunong mag-manage ng isang situation or yung mga situation. Nagra-rumble, nagagano, kumbaga, nabibitawan mo or nagkukulap yung mga bagay na pinagkukuwanan mo. Ang tendency, katulad sa mga business or online businesses. Kumbaga, may online business ka, may business ka sa bahay, may business ka sa ganito. Hindi napapabayaan mo na yung iba. Ang tendency nun, magko-collapse yun. Ang range ng or yung mismong sales mo, bumababa ng bumababa. Ganun siya, Hindi siya consistency or wala siyang control. At the same time, there's an hermit card. So, ibig sabihin dito, there's a soul searching. Kumbaga, ayun yung life purpose mo yung about sa business and about sa mga bagay-bagay or about dito sa trabaho, negosyo mo. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, there's a lesson and inner guidance. May mga tumutulong sa yung mga gabay mo. Or there's an information or there's a guidance pero hindi ka nakikinig. Ha? Ay hindi na mahirap sa inyo Kumbaga may mga tumutulong sa'yo, may nagtuturo sa'yo, pero mas sinusunod mo yung sarili mo. Hindi naman natin nandun tayo sa sarili pa rin natin, susundin natin. Pero kailangan mo pa rin tumanggap ng mga advices ng ibang tao 'Di ba? Kung alam mo naman makakabuti sa'yo yun Kasi nagkakaroon tayo ng egos, Ayun yung kailangan mong alisin yung ego. Ayun yung naghahatak ng negative energy. Ayun yung nagbibigay ng blockages. Ayun yung detach from the situation. Yun yung kailangan mong pakawalan. Yung egos, yung mga bagay na alam mong, yung pride, isa pa yun yung pride. Yun yung nagbibigay sa'yo talaga ng eksena dito. Kaya parang bumibitaw ka sa kumbaga ganun. Parang napapabayaan mo kasi yung may mga ayaw mong kainin minsan yung pride mo, lalo-lalo na kung makakatulong sa'yo yung advices sa ibang tao. Yung advices ng client mo, advices ng mga customers mo, or advices ng mga trabahador mo. Diba? May mga advices na kailangan mo tanggapin. Hindi ka magsisirculate, lalo-lalo na din sa business. Sa business, kailangan mo tumanggap ng mga advices or comment, no? Or yung compliment ng ibang tao. Kasi kung di ka marunong tumanggap, hindi ka dapat sa business industries. No? What is the Love Oracle card? Kasi para ma-enhance mo para mabago mo yung sistema, mabago mo yung mga bagay-bagay na kailangan mo pang i-enhance sa negosyo or sa trabaho mo. What is the Love Oracle card? Wedding ring. O some of you, baka magkaroon daw dito ng union and everlasting promises and there's a talking. So, ibig sabihin dito, some of you, baka ang trabaho nyo about sa sa wedding kineso, and there's a talking. So, ibig sabihin dito, marami kang phone call and text and call, email, or messages na natatanggap, no, by your business and of course, by your relationship. So, what angel's number? What is angel's number? Angel's number represent a 28. I am leader. So, ibig sabihin dito, meron kang katangian na maging leader. No? So, sinasabi dito, is an effort to accomplish great things. You recognize the value of working with others. You make a capable and compassionate leader who can bring people together and drive a team towards achievement. So, ibig sabihin dito, kaya mo talaga maging, kumbaga mamuno or mag-manipulate ng mga bagay-bagay. Pero, kasi dito kasi parang, ang eksena kasi, ang naghahatak sa'yo dito ng negativity is your pride and ego. Alisin mo yan, ha? Kasi yan ang nagbibigay sa'yo ng eksena kaya nagkukulaps ka. Ha? What is the Monsology?
Monsology, hold your vision. Pangawakan mo kung ano yung gusto mo, yung bigger feature of yourself. Yung parang nagkakaroon ka na ng mga ideas or information at the same time, the end of the cycle approaches. No, kumbaga dapat tapusin mo na yung mga bagay na alam mong hindi magse-serve sa'yo. No, ibig sabihin na nasa exciting part ka na ng buhay mo eh. Or nasa reality ka na eh. Wake up. What is angel's messages? And there is a monkey. Experience experience all that life has to offer. See? Alam mo na yung klase ng alam mo na yung lahat ng klase na totoong buhay eh. Kumbaga sa pagkalugmok, sa bankruptcy or something na kumbaga nag-collapse or something na nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo. Kumbaga napagdaanan mo lahat ng experiences na yan eh. Kumbaga nasa sayo na yan kung paano may i-offer yung panibago mong eksena. So, what is additional messages? What is additional messages? Okay, additional messages is the writing. So, ibig sabihin, ikaw yung magsusulat ng panibagong chapter ng buhay mo. So, ibig sabihin din dito, kailangan isulat mo yung, mag-take down notes ka. No, mag-take down notes ka yung mga bagay na kailangan mong gawin at yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. And there's a sensitivity. So, kailangan maging sensitive ka rin daw sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na yung mga nararamdaman ng ibang tao. No, minsan kasi wala kang pakialam eh. Kumbaga minsan kasi parang hindi mo na kumbaga hindi mo na parang dito iniisip yung feeling ng ibang tao, no? And there's a passion. Ibig sabihin dito, yun nga yung sinasabi ko, di ba? Kailangan maging passionate ka sa ginagawa mo. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Or maging ano yun eh, kumbaga nature sa'yo dapat yung mga bagay-bagay. At the same time, there's some perfection, no? Kumbaga, yun nga. Kumbaga, minsan kasi, nagiging perfectionist din tayo at the same time, di ba? Kumbaga, kailangan kompletuhin o buuin mo yung mga plano mo. Tapos, dapat consistent ka rin at the same time. What is the energy? Energy is a cornucopia. So, ibig sabihin, some of you, kumain ka na masusustansya pagkain, ha? Kasi, kinukulang ka na sa mga fibers. And of course, sinasabi dito, there's a thinking woman. So, nag-overthink ka nga, minsan paranoid ka. And of course, at the same time, sinasabi dito, there's an hostilities. Protect your power, protect your energy. No more drama, no more egos, no more pride. Okay, what is additional messages? And dolphin, enjoy your life from the fullest, no? Mahalin mo at enjoyin mo lang yung buhay mo. Huwag ka masyadong wag mo minamadali yung bagay-bagay kasi there's a processes, 'di ba? May process yan, hindi mo naman yan pwedeng bilisan o dito madaliin. Kasi pag minadali mo yan, matitisod ka, tendency magkakamali ka. What is the Jesus loving quotes? And of course, sinasabi ng Jesus dito, seek and you shall find. See, hindi mo makikita kung hindi mo hanapin. At dapat mo talagang hanapin. And of course, sinasabi sa'yo dito, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So, ibig sabihin dito, may mga taong dinadala sa'yo si Lord para ibigay sa iyo para maunawaan mo at malaman mo yung kahalagahan ng mga bagay-bagay. Kumbaga, there's instrument, no? Para i-enhance ka, turuan ka, galitin ka, ipaalam sa iyo kung anong kahalagahan ng mga bagay-bagay. Kumbaga, there's a lesson talaga na ibibigay sa iyo si God, although si universe. What is the messages of life? Ang pinaka-message sa'yo ng buhay is, I reap what I sow. So, what is that? What doesn't mean? Today, I remember that all things shall, and all I do will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I sow, and fill my life with the thoughts and deeds of abundance, life and love. I sow these seeds knowing I will harvest the greatest of riches. Ibig sabihin dito, makukuha mo naman kung ano yung deserve mo. Makukuha mo kung ano yung tinanim mo. Sinasabi sa'yo dito, naunawain mo lang yung mga bagay-bagay na nangyayari. Kumbaga, may mga ginawa tayo sa tao na ibabalik din sa atin in the near future. So, ibig sabihin dito, what goes around comes around. Ibig sabihin, maging mabuti ka sa tao para maging mabuti rin sa iyo ang tao. Diba? Ganun yun.
So, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. This reading is Archangel Michael messages for the sign of Libra. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!